Pero ang problema ninyo, sabi sa akin ng mga nakausap natin dito, ayaw makipag-usap ng inyong pamahalaan sa amin. At ang gusto ng inyong pamahalaan ay kasama ang Amerika sa pagkikipag-usap sa atin. Hindi papayag ang pamunuan ng China sa ganung klase. Ang ginagawa ng Pilipinas, isinali niya ang Amerika sa usapan. At ang masama pa, sabi ng mga pamunuan ng China, nagkaroon ng maraming mga base militar dyan sa Pilipinas. Bakit kayo nakikialam ngayon sa problema namin sa Taiwan? Internal affairs yan ng China. Huwag kayong makialam dyan. Bakit nyo sinusundan yung gustong mangyari ng mga Amerikano? So yun ang nagpapala ng sitwasyon. Galit na galit pamunuan ng China. Dahil nga sa tingin nila, ay pinapayagan natin ang Amerika. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ang problema ninyo, sabi sa akin ng mga nakausap natin dito, ayaw makipag-usap ng inyong pamahalaan sa amin. At ang gusto ng inyong pamahalaan ay kasama ang Amerika sa pagkikipag-usap sa atin. Hindi papayag ang pamunuan ng China. Malala na nga yung relasyon natin sa China ngayon. Ako ay nagkaroon ng pagkakataon na dumalo sa isang napakalaking pagpupulong na ginanap sa Beijing noong June 28 at nagsalita po si Chinese President Xi Jinping. At tayo naman ay nakipag-usap sa ating mga kaibigan na mga opisyal ng China. At sinabi natin yung pangamba ng Pilipinas at ng ating mga kababayan na maaaring ang lumala yung gusot sa pamamagitan ng Pilipinas at ng China. At alam po ninyo at nila sa akin, hindi naman masyadong malaking problema yung gusot dyan sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Maliit lamang po yan na problema ng Pilipinas at China at mapag-uusapan naman ng dalawang bansa. Pero ang problema ninyo, sabi sa akin ng mga nakausap natin dito, ayaw makipag-usap ng inyong pamahalaan sa amin. At ang gusto ng inyong pamahalaan ay kasama ang Amerika sa pagkikipag-usap sa atin. Hindi papayag ang pamunuan ng China sa ganung klaseng relasyon o pag-uusap. Kasi yung dalawang bansa mga usap ang Pilipinas at China. Dahil mali lamang po itong usap na ito ng Pilipinas at China dyan sa West Philippine Sea. Pinag-aagawan lang naman yung fishing rights dyan sa Scarborough Shoal o kaya yung economic right o sovereign rights ng Pilipinas dyan sa Ayungin Shoal na sa China naman, sa panig nila, sabi nila, teritoryo namin to, amin yan. Pero dahil na nagkakaroon ng problema, ang mga ibang bansa pa, katulad ng Malaysia, Vietnam, meron din sila sariling paningin dyan na inaangkin din nila. Kailangang umupo itong mga bansa at pag-usapan ang gusot. Hindi yung ang ginagawa ng Pilipinas, isinali niya ang Amerika sa usapan. At ang masama pa, sabi ng mga pamunuan ng China, nagkaroon ng maraming mga base militar dyan sa Pilipinas. At ang tingin nila, itong mga base militar nito ay gagamitin ng Amerika upang sa ganon ay pakawalan nila kung ano man yung kanilang mga armas dyan na dinala sa Pilipinas. Yun ang kaya nagagalit ang China. At yung pakikialam naman ng Amerika dyan sa Taiwan, dahil sabi ng China, probinsya namin yan Meron tayong One China policy. Yun ang sinabi ninyo sa Pilipinas na One China policy kayo. Bakit kayo nakikialam ngayon sa problema namin sa Taiwan? Internal affairs yan ng China. Huwag kayong makialam dyan. Bakit nyo sinusundan yung gustong mangyari ng mga Amerikano? So yun ang nagpapala ng sitwasyon. Galit na galit pamunuan ng China. Dahil nga sa tingin nila, ay pinapayagan natin ang Amerikano magdala ng mga armas dito sa Pilipinas. At yun ang nakakatakot Kaya sa tingin ko, sa pakiwari ko, nung ako'y dumalo sa pagpupulong na yan, nung nakaraang Biyernes sa Beijing, lahat ng mga nakausap natin doon, mga taga-Asia, lalo na sa ASEAN, yung mga representatives ng ASEAN, mga delegado,
pati na yung mga galing sa Europa, galing sa Central Asia, galing sa Latin America, galing sa Africa. Ang sabi nila sa akin, bakit ganun kayo sa Pilipinas? Gusto niyo bang maging isang Ukraine? Maging kayo ang bansa na magkakaroon ng digmaan? Nakahanda ba ang Pilipinas na mamatay ang mga milyon-milyong mga Pilipino pag magkakaroon ng gera ang Amerika at ang China? Eh sabi nga ni Senator Amy Marcos, napakinggan ba ang isang napanood ko ang isang video na hindi naman na kailangan ng China na magpadala ng sundalo sa Pilipinas kung gigirahin nila tayo dito. Ang gagawin lang ng China, magpadala lang ng mga hypersonic missile na iyan ay patungo sa Pilipinas, lalong-lalo na doon sa possibility ng mga merkado na ilagay sa ating bansa. So, yan ang isang problema. Ngayon, kung hindi man matutuloy yung digmaan na madugo na alalaga sa ang libo-libo, milyong-milyong mga Pilipino at dadanak talaga ang dugo. Tama yung pangamba ng ating mga kababayan dyan sa Hong Kong na maaaring ipitin na sila at silipinda sa Pilipinas ng kanilang mga employer dyan sa Hong Kong at malaking problema ang itutulot dyan sa ekonomiya natin. Pero sir, doon sa pagkikipag-usap mo sa mga opisyal ng China, anong assessment mo sir? Talaga bang magkakaroon ng ganong dynamics na pauuwiin ang mga Pilipino sa Hong Kong at sa mainland kapag lalala ang tensyon? Kasi yun talagang number one concern ng ating mga kababayan doon. Ayaw natin na mangyari yan sa ngayon. Ang gusto natin ay magkaroon ng pag-uusap ang bansa natin, ang mga representative natin. Kasi doon naman sa pirmahan ng Pilipinas at China nung nagkaroon tayo ng opisyal na ugnayan. Pero tinatawag doon na bilateral consultative mechanism or bilateral consultation mechanism na kung merong hindi pagkakawaan ang Pilipinas at ang China, mag-usap ang dalawang bansa, mag-usap ang dalawang panig. Ang sinasabi dito ngayon sa China, ayaw daw magpag-usap ang ating mga representative sa Department of Foreign Affairs at ng kanila mga katapat sa Ministry of Foreign Affairs dito sa China. Kaya sabi ko, ang pinag-usapan dito ay yung gusto sa Philippine Sea, tinatawag natin diyang Scarborough Shoal or Bajo de Masinloc at saka yung Ayungin Shoal or San Tomas Shoal. Eh, unahin muna natin maliit na problema yung Scarborough Shoal. Kasi alam mo yung Scarborough Shoal, traditional fishing grounds yan ng bansang Pilipinas, ng China, ng Vietnam at iba pang mga bansa. Alam po ninyo, yung ating mga mangingisda, mga kababayan po yung mga yan, karamihan sa kanila, mga Ilocano, galing yan sa Ilocos Region, La Union, Pagsan, Zambales, Bataan, pati sa Mindoro. At nung nakaraang buwan, ay nakipag-ugnayan tayo sa ating mga mangingisda sa La Union at sa Pangasinan. Ang sabi nila sa akin, alam po ninyo, attorney, hindi naman po kami nakakaas ng ganitong sitwasyon ng mga nakang taon, lalo-lalo na ng administrasyon ng Pangulong Duterte. Bakit kami ngayon ay napapahirapan at hindi kami makapasok dyan? Alam po, sumasakit ang dibdib ko nung marinig ko yung mga kababayan ng mga Ilocano. Dahil nga ang naapektuhan. Kaya sinabi ko ngayon dito sa ating mga opisyal sa Beijing, lalong-lalo na kay Ambassador Jaime Flores. Nakausap ko rin siya. Sinabi ko, alam niyo, Ambassador, pwede namang unahin muna natin pag-usapan ang tungkol dito sa issue ng Bajo de Masinloc o kaya yung Scarborough Shoal at yung mas masalimot na area, yung Ayungin Shoal. Eh, saka na lang natin pag-usapan muli yan. Sabi ko rin yan kay Ambassador Wang Silip dyan sa Maynila. At sinabi niya sa akin, maganda idea yan.